What's up? Jogging muna tayo mga bro. So nakalabas din tayo sa sobrang lamig ng panahon. Well, manibagong video to. So itong video na to is kung nag-relapse ka naman dito sa taon na ito, if you're already relapsing this year, siguro probably this month, in a whole month of this January, so kailangan mo patunoorin at makinig ka sa sasabihin ko, and panoorin mo to hanggang dulo. Okay, so so ikaw yung tipong tao na to bro, nag-relapse ka na dito sa taon na ito, siguro probably masasabi natin sa buong buwan na ito is, masasabi ko lang dito is, mas better ka ba doon? Okay, mas better ka ba doon sa sarili mo? Mas better ka pa sa sarili mo kasi sa sarili ng iba, because ikaw tipong nagsiseryoso ka sa journey mo, tipong nagsiseryoso ka sa taon na ito, at nagpo-focus ka pa rin sa paano i-quit, o nag-a-attempt ka pa rin na paano i-quit yung dalawang habit na nakakasira sa buhay mo. Okay, hingal dito kasi I know probably siguro nabigo ka dito sa taon na ito, siguro sa unang buwan ng taon na ito, dahil iniisip mo sa sarili mo na yung pangako mo sa sarili mo is napako yung pangako mo dito, na siguro probably yung 2026 is taon mo ito para mag-focus. Pero well, kung napako ka man sa sarili mo, you have to try again. So you have to try again. Wala kang choices dito bro, hindi, kailangan mo mag-restart ulit. Kung nag-relapse ka man, mag-restart ka ulit. Siguro probably ilang beses ko na to sinabi sa video na to, and I know usually mas better ka pa dun sa sarili ng iba, kasi ikaw nag-relapse ka lang, nanood ka, tapos anong feeling mo sa sarili mo? Na guilty ka, kaysa sa ibang tao na walang action, wala pang decision para tigilan yung habit na yan, wala pang decision sa sarili nila, na pinipili nila yung pleasure o yung temporary pleasure kaysa totoong pleasure, yung totoong happiness, which is yung totoong happiness na yun is nagbibigay una ng kabiguan, nagbibigay ng failures, nagbibigay ng temporary pain. You know, that is usually kailangan mong piliin yun, yung totoong happiness. I know probably kung ikaw nagiging addict ka talaga, mahirap talaga i-let go yan. Mahirap talagang i-let go yung bagay na nagpapasaya sa'yo, at siguro nagbibigay din sa'yo ng guilt, nagbibigay din sa'yo ng shame, nagbibigay din sa'yo ng kalungkutan, because yung bagay na yon, yung habit na yon is, yan yung muna talaga yung way to escape para sa sarili mo. Ginagamit mo yan sa coping mechanism, dahil dito lang yung nagbibigay ng saya, pero yung saya na yon is kiniliti ka ng katawan mo. Yung sarap na binigay sa'yo is kiniliti ka ng katawan mo. Temporary lang yan. At once na kiniliti yung katawan mo, siguro probably ano mangyayari sa'yo kapag nilabas mo na yung sexual fluids mo? Ano mangyayari sa'yo? Wala na. It's temporary talaga. You need to take responsible bro. Totoo lang, you need to take responsible dito. Huwag kang magiging bored sa sarili mo. Ito yung mga advice dito, huwag kang maging bored sa sarili mo. You need to do it. Tired. Kahit pagod ka, kailangan mo mag-hustle, kailangan mo mag-focus.
Kasi once na nagpapahinga ka sa sarili mo, tatamaan ka ng temptation, tatamaan ka ng relapse. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na magpahinga. Wala akong ibig na sabihin ng ganon. Ang ibig kong sabihin dito, kung galing ka sa hard task, galing ka sa hard work, galing ka sa trabaho, pwede ka magpahinga. Pwede ka magpahinga lang, siguro probably. Huwag kang magpahinga ng buong araw. Magpahinga ka lang ng ilang minuto. Magpahinga ka lang ng ilang oras. O isang oras lang, okay lang yun. Isang oras sa pahinga, bro, sapat na yun. Huwag kang magpahinga ng buong araw. Dahil once na magpahinga ka ng buong araw, probably yung temptation kusa-kusang tatama yan. Kahit mag-rely ka pa sa willpower mo, kahit mag-rely ka pa sa probably o kontrolin mo yan, kusa-kusang tataas yung urges na yan. Kasi ako probably once lang ako nag-relapse is January. Maganda yung araw, araw dito. Kasi, okay, ulitin ko. Sa buwan na ito, siguro probably once lang ako nag-relapse. Once lang ako nag-relapse this January. Kasi, sobra akong busy. Ni-improve ko yung negosyo ko, ni-improve ko yung first business ko. Marami akong ginagawa. At siguro probably hindi ako naka-video dito. Ilang beses ko na to inulit. Ilang beses ko na to sinabi sa inyo mga bro. Nagiging busy ako lalo. Kahit pumunta ako sa tipong pagod na pagod yung katawan ko, nagiging busy ako lalo. Nagiging busy ako sa sarili ko. Maraming mga meetups, maraming mga negotiations. And about for that, pahinga muna tayo. Grabe, nakakahingal to. First time ko tong jogging sa buwan na ito. Walang tubig na dinala. Hindi ako nagdadala ng tubig. Ito lang yung cellphone ko, dinadala ko. Dahil merong mga importanteng message dito. And usually kailangan mong gawin to. Exercise ka din. Exercise ka din, workout, stretching, meditate. Kailangan mo pairalin to. Pairalin mo dito. Pairalin mo yung utak mo. Pairalin mo yung isipan mo. Kasi yung isipan, yung katawan, yung oras, malaking asset yun, bro. Malaking asset yun sa sarili mo. Once na pinapairal mo yun, probably doon mo makikita yung big resulta. Malaking resulta, malaking outcome sa sarili mo. Pahinga muna tayo dito. Tignan nyo yung view dito, Dito, bro. Nature, bro, nature. Well, ito lang last masasabi ko dito. Nag-relapse ka talaga, o siguro probably sa buwan na ito, marami kang relapses dito. I know probably okay lang yan, bro. Mas better ka pa dun sa sarili ng iba kasi ikaw nag-a-attempt ka Nag-a-attempt ka sa sarili mo. Nag-a-attempt ka sa journey po para makita mo yung totoong happiness dito. Makita mo yung siguro probably ma-escape mo yun sa sarili mo. Ma-apply mo yun sa sarili mo yung lessons mo doon. Yung lesson mo sa sarili mo, yung kamalian mo sa sarili mo, dapat ma-apply mo yun. Kasi itong 2026, itong taon na ito, huwag mong isipin dito sa taon na ito na this is gonna be your year. Ang kailangan mong isipin dito, bro, ang kailangan mo ditong unawain, kailangan mong maintindihan dito is you need to be responsible every day. Okay? Get it? Gets mo din siguro yon.
You need to be responsible every day. Kung kailangan mong mag-workout ka. Kung kailangan mong mag-jogging ka. Kung siguro probably masasabi mo sa sarili mo na malamig yung panahon mo, kailangan mong bumangon. Huwag kang magmukmok sa kama mo parati. Huwag kang magiging isolated. Kailangan mong lumabas. You need to do that outdoor. Kailangan mong lumabas ng bahay. You need to do that out there. Kailangan mo ipakita yung confidence mo, yung totoong confidence mo. Hindi yung fake confidence. Hindi yung pagiging alpha o yung pagiging sigma mo. Yung pagiging main character sa sarili mo. Kailangan mo ipakita yung totoong confidence mo, bro. Kahit natatakot kang lumabas, kahit meron kang anxiety, kailangan mong ipakita mo yung totoong sarili mo. Totoong confident mo. At di mo dapat kailangan mag-rely ka sa mga tao. At di mo dapat kailangan na meron kang paki sa mga tao. Kung ano yung sasabihin ng tao. Dapat wag kang makialam doon. You need to stop caring people what you think of you, bro. So, mas better ka pa doon. Mas better ka sa sarili mo. Oh, mas better ka. Mabuti ka nga. Hindi ka nagkaka-HIV. Hindi ka nagsisik ng sex. Hindi ka kumukuha ng mga babae. Hindi ka nagpo-focus sa babae. Nagkamali ka lang once, tapos once na nagkamali ka once o inulit mo naman, so probably mas nare-remind mo dito Mas nare-remind mo dito na kailangan mong effort. Kailangan mo doblehin yung effort mo sa sarili mo, bro. So, marami na ako mga videos dito about sa mga relapses. I know usually ito siguro probably mga updated lang to. Updated na minomotivate kita. Yung mga probably itong mga video na to, yung mga sinasabi ko dito is siguro probably napagdaanan ko na to. At once na napagdaanan ko na to, sinishare ko lang dito sa video na to para mare-remind mo yun sa sarili mo na hindi ka nag-iisa. I know usually alam mo na yun siguro. Alam mo na yun sa sarili mo na bakit ko to sinishare. Okay. So probably yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo. See you on the next video.